Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Dito po lagi ako nakatutok. Pakitago niyo na lamang po ako sa pangalang Jen, 33 years old mula dito sa Bataan. May nakilala ako, Kuya Poy, sa isang dating app. Seaman siya. Naitago na lamang natin sa pangalang Ian. Nung una, doubtful ako sa kanya at isa pa sa online lang rin naman kami nagkakilala, kaya nga hindi rin ako aasa na magtatagal pa kami. But surprisingly, nagtagal nga kami ng 3 buwan hanggang sa nagdesisyon na rin kaming magkita. Nagkasama pa kami sa isang staycation. Overall, goods naman na magkasama kaming dalawa nitong si Ian, Kuya Poy. Pero akala ko magpapatuloy ang maganda naming ugnayan. Not after nang umuwi siya sa kanila. At doon na nga nagsimulang nakita ko ang kakaibang ikinikilos ni Ian sa akin. Ang totoo niyan, hindi niya ako tinatawagan o kahit nga chat man lang ay mailap itong si Ian pag uwi niya sa kanila. Pero yun na nga, nagawa ko siyang paaminin. Pero hindi ko sukat akalain na may sarili na pala itong pamilya. Kuya Poy, totoong gumuho ang mundo ko sa nalaman ko at hindi ko alam ang gagawin ng mga panahon na yun. Para ba akong sinaksak ng napakaraming beses at hindi ko na alam kung papaano pa ako makababangon. Alam kong masakit din ito para sa asawa ni Ian sakaling malalaman niya. Hindi ko nga rin alam kung alam din kaya ito ng misis niya ang ginawang kataksilan namin ni Ian. Actually, nalilito rin ako, Kuya Poy, kung kailangan ko pa bang ipaalam ito sa kanya. Pero iniisip ko pa rin kasi na baka makasira ako ng isang pamilya sakaling ang gawin ko ito. Yun din ang dahilan kung bakit ko naisipang sumulat sa inyong programa upang sa gayon ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ang aking kwento bilang tampok na storya sa isa sa mga araw na ito. Lubos na gumagalang, Jen. Dear Kuya Poy, Alam mo, Jen, dito sa kwento mong ito, masasabi ko na lamang na siguro nga meron pang paghihigante sa iyong puso sa panloloko na ginawa sa iyo nitong si Ian na nakilala mo, na fall ka sa kanya. Naturalmente, hindi naman basta-basta ako naniniwala na ang isang matinong tao kapag ka na fall at may nalaman na katotohanan na may kasamang kapaitan, ay talagang masasaktan din naman. And that is but natural. Ayan, pero yung ipaalam pa, mag-reach out ka pa doon sa pamilya niya na pwede ngang masira. Siguro nagkaroon ng diferensya itong si Ian sa'yo. Siya na lamang ang kausapin mo at sabihin mo sa kanya na alam ko na ang lahat at sana dapat wag mo nang gawin ang mga bagay na ginagawa mo, Ian, lalo't meron ka na palang pamilya. Pero kung ikaw mismo dediretso ka doon sa pamilya o doon sa asawang babae, well, pwede rin naman yan. It's an option. Walang masama doon. Nga lang, kaya mo ba yung mga yung mga repercussions na haharap ka doon, yung skandalo, kung kakayanin mo, why not? Para talagang magsilbi yan bilang matinding leksyon dito kay Ian. But for now, sa nakikita ko, kung natatakot ka lang rin naman sa mga ganyang mga akusasyon, kasi of course, ang isang tao ay hihingan ka ng mga proof, ng mga pruweba, kahit pa nga totoo na alam mo, hindi natin alam ang magiging reaksyon din naman nung asawa nitong si Ian. Baka sa iyo magalit kahit pa inaakala mong nagkakawang gawa ka na lamang sa kanya, mas maganda na ang warningan mo na lamang si Ian not to do it again, hindi lamang sa iyo kundi sa iba pa mga babae. Okay? At manatili siyang loyal doon sa kanyang asawa. Kumbaga, labas ka na. Huwag ka nang sumama at huwag nang ikaw ang maging mitya ng pag-aaway o pagkasira ng isang pamilya.
Iyon lang. O, at sa susunod na makikipagkilala ka, makikipagrelasyon, kilalanin muna na maigi, i-background check ng maigi, NBI clearance, yung mga ID, government IDs, yan. O, kailangan may ganun eh. O, doon pala malalaman mo na o yung kung ano nga ba ang status niyan. Ayan, pero maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin dito, ano, Jen ng Bataan. Hindi natin sa minamaliit ang iyong problema. Lahat ng problemang iniaakyat po ninyo dito sa H2H o Heart to Heart ay mahalaga at merong leksyon na maituturo, hindi lang po para sa atin, kundi para sa akin din mismo at sa iba pang mga makakapakinig nito.